Day 4 in Hawaii. Walk lang tayo dito sa International Marketplace. Naghahanap ng breakfast place. Say hi, Daddy. Hi! Aloha! Hello everyone! Welcome to day 4 of our Hawaii trip. At today nga, naghiwa-hiwalay kami ng mga bata kasi as usual, iba-iba ang gusto for breakfast. So pumunta sila sa Cane's para mag-breakfast. Kami naman ni Daddy, itatry namin yung breakfast dito sa Hyatt. Nakita ko kasi itong place na ito, sabi ko kay Daddy, gusto ko mag-breakfast doon kasi ang ganda ng ambience. Alam mo na, pang aura-aura lang, 'di ba? So, dito kami nag-decide na mag-breakfast and ang sarap ng breakfast nila in fairness. Alam nyo naman kami, hindi naman kami malalakas kumain. So, hati lang talaga kami ni Daddy doon sa in-order na breakfast. Ang laki din naman kasi ng servings. And that is our breakfast with a view. Medyo maarte lang dito kasi hindi po pwedeng nakasando ka lang. So, kailangan pang bumalik ni Daddy sa hotel para kuhanin yung kanyang polo shirt kasi beach casual ang attire kapag kakain. Sa totoo lang, mas mahal pa nga itong drinks na to kesa doon sa kinain namin ni Daddy sa breakfast. Kung iisipin mo, Hyatt yan, mahal dyan. Pero actually, kung tutuusin, parang regular breakfast lang yung pricing nila. So, it's really not that bad. At the same time, you had a nice view and ayan nga, pwede kang umaura-aura, 'di ba? Oh, ayan, sige lang, aura pa more. Ito talaga yung mga tipong nakaka-inspire magtrabaho pagbalik kasi especially kapag meron ka na namang next trip na nakabook, parang sisipagin ka talagang magtrabaho kasi every time na may mapupuntahan kang ibang lugar, kakaibang experience na naman na po pwede mong ikwento, pagtanda mo, 'di ba? Kaya habang bata pa tayo, let's go ahead and travel lang ng travel. Hanggat capable pa tayo mag-earn ng income at hanggat kaya pa ng tuhod natin. Alam nyo, hindi naman kami mahilig mag-travel dati Talagang naging hilig na lang namin mag-travel since I got diagnosed with fibromyalgia and nagkaroon ako ng long-term disability. Doon ko talaga na-realize na hindi natin kontrolado yung buhay, that there will be a point na kahit gustuhin nating maglibot or mag-travel, hindi na talaga kakayanin ng katawan natin. And since then, naging priority na talaga namin na mas gumastos on travel and experiences kesa sa mga material things. Buti nga naka-recover ako at nabalik din yung lakas ko. Pero since then nga, nag-start yung journey ko into minimalism at yun nga, na-impluensyahan ko na rin pati yung mga anak ko to focus more on experiences over stuff. So after namin mag-breakfast ay nagkita-kita na rin at of course it's another beach day but this time it is a rainy beach day. Meron nga palang event dyan, parang may surfing competition kaya medyo nanood muna kami ng konti pero patapos naman na rin kasi kaya wala na rin kaming masyadong naabutan. Our 3, 2, 1. More aloha. Continue downstairs. Dito sa area na to kami lagi nagpupunta kasi feeling ko mas safe yung mga bata. Nakita nyo ba yung mga parang mga bato dun sa gilid? So in case na merong riptide, hindi mahahatak yung mga bata pabalik doon sa ocean kasi merong harang. And to be honest, after niyang mga bato na yan na nakaharang, medyo mababaw pa rin daw pala dyan. Hindi naman daw pala malalim. Day 4. At after ngang magpagod na maligo, ay bumalik na kami sa hotel para mag-ready uli para mag-ikot-ikot dito. This time, magpo-food trip naman tayo.
We are here at the Kuhiyo Food Hall. Ang maganda dito, may iba't ibang mga options, ano? So, kanya-kanya kami ng hanap. So, naghanap ako ng ramen, and then nag-order din kami ng gyoza at saka chicken karage. So, yung iba ko namang mga anak, nag-iikot pa naman at naghahanap ng mga food na trip din naman nila. It's good. Sarap ng ramen. Share muna para matikman lang. And then later on, kung may iba pang gustong kainin, ay mag-order pa sa ibang mga stalls naman. In fairness, yung ramen na to, sabi ng anak ko, is parang yung ramen na natikman niya sa Japan. Kaya nagustuhan din naman talaga nila. Ang maganda dito sa hall na to ay meron din siyang live band. So, may mga kumakanta, minsan may mga nagsasayaw. At ayan nga, after nung ramen, eto naman, Mexican food trip naman tayo. So nag-order ako ng El Pastor na tacos, and then nag-order naman ng queso dip yung aking bunso. Yung dalawa naman ay nag-Banzai Burger uli. O diba, sabi ko sa inyo, masarap yung Banzai Burger kahit yung mga bata nagustuhan nila eh. At ayan nga, nakakatuwa yung ibang mga audience ay sumasayaw. At naku, ayan nga, syempre, si Edsel, hindi nila sayaw-sayaw din. Pero nahiya din naman. Kailangan yan medyo nakainom para dumire-diretso ang pagdadance. At syempre, after namin kumain, kailangan magpababa tayo ng kinain. So, we're on the way to the beach. This time, we're going to visit the beach ng nighttime. So, sama kayo sa amin. At habang naglalakad nga kami ay napasok kami dito sa isang eskinita na parang paddleboard storage area. Tsaka rental area rin yata ito eh. Ang dami oh. Hindi lang yata paddleboard, pati mga kayak meron din dito. At syempre, since gabi, umandar na naman ang pagiging protective mama ko. Sabi ko sa kanila, wag silang lumapit masyado dun sa dagat kasi baka mamaya tangayin sila. Ang sarap makipaghabulan sa alon, pero nakakatakot kasi minsan ang lakas ng alon, tapos yung buhangin sa ilalim ng paa mo, nakukutkot talaga siya, kaya parang feeling mo, masasama ka rin talaga dun sa alon. Kaya sabi ko sa kanila, wag silang masyadong lumapit. Ang gandang pagmasdan ng mga ilaw ng building at saka yung mga alon na pumupunta sa dalampasigan. Ano? Dalampasigan talaga. Oh, ayan si Daddy. Never a dull moment talaga dito sa tao na to. Diba? At after nga niyan ay naglakad-lakad pa kami, pabalik na, pauwi na para magpahinga ng maaga kasi tomorrow magre-rent tayo ng car at magda-drive around tayo to check out other beaches.
Thank you so much everyone for watching. Please subscribe if you haven't yet, and see you again tomorrow. God bless everyone.